Magandang buhay po sa ating lahat mga kaibigan, mga kaelektrisan. Welcome pong muli dito sa ating panibagong video tutorial. Katulad po ng sinabi ko sa nakaraan nating video tutorial ay gagawan po natin ng schematic diagram itong motor control panel na aking winiringan na automatic on and off with float switch and pilot lamps. Sa mga hindi pa po nakakapanood sa nauna nating video tutorial ay panoorin nyo po muna yon para mas lalo po ninyong maunawaan ang gagawin nating video tutorial ngayon. So mayroon po akong ginawang drawing dito. Ito yung underground water tank natin na kung saan ay dito naka-install yung ating float switch. At ito naman po yung transfer pump. Then ito po yung motor control panel na aking winiringan. At dito po sa motor control panel na ito ay ito yung mga pilot lamps na ginamit po natin dito. Na ito yung green para po sa start at ito naman yung red para po sa stop indication lamp at ito pong yellow ay para po sa low level and trip indication lamp. Gumamit din po tayo dito ng isang selector switch 3 mode, hand off at saka auto. At ito naman po yung ginamit nating start push button para po sa hand circuit. Ang ginawa ko pong wiring dito sa power circuit at control circuit nitong motor control panel ay basic wiring connection lamang ito ng direct online starter. At ang system po ng operation nito ay ganito. Kapag ka ang level ng tubig ay above low level, gagana po itong transfer pump para mag-supply ng tubig sa dumping area. At kapag ka ito naman po ay nag low level, hihinto sa paggana itong transfer pump. At the same time ay mayroon po tayong indication dito sa ating motor control panel na stop indication at low level indication. Iilaw po itong red indication lamp at saka itong yellow indication lamp. At kapag ka naman po ito ay nag-trip, hihinto sa paggana itong transfer pump. At ang magiging ilaw na lamang po natin o indication lamp dito ay ito pong yellow indication lamp na ito para po sa trip indication. At yan po ay alinman dito sa hand mode at auto mode. Kapag ka po itong selector switch ay sinelect ko sa hand, kailangan po natin gamitin itong start push button para paganahin itong transfer pump. At ang pinaka-stop po dito sa hand mode ay ito pong off dito sa selector switch. At kapag ka naman po itong selector switch na ito ay sinelect ko sa auto at ang level ng tubig ay above low level, automatic po nagagana itong transfer pump. At kapag ka po nag low level ay automatic din po na hihinto itong transfer pump. Alinman dito sa hand mode at auto mode. At sa ganitong sistema po ng operation ay gumamit ako dito ng isang 8-pins relay at saka itong float switch. So ngayon po ay simulan na natin ang paggawa ng schematic diagram dito. At katulad po ng sinabi ko kanina ay basic wiring connection lamang ito ng start and stop direct online starter. At mayroon na po akong iginuhit dito na control circuit sa hand circuit with selector switch. Ito po yan. So dito po sa diagram na ginawa ko ay mayroon tayo ditong power circuit at control circuit. Ito pong schematic diagram na ito ay connection lamang ng hand circuit. So bali ito po yung selector switch natin. Auto circuit and hand circuit. And then ito po yung start push button at ito naman po yung holding coil ng magnetic contactor. Mayroon itong level na M1. Ito yung A1 at saka A2 dito. At ito naman yung tatlong indication lamp natin. Green para po sa start, red indication lamp para po sa stop, at yellow indication lamp para po sa trip and low level indication. And then ito yung dalawang auxiliary contact ng overload relay, 95, 96, 97 at 98. Isang normally closed at saka isang normally open. At sa mismong actual po ay gumamit ako ng isang circuit breaker. Ang supply natin dito sa control circuit ay line to neutral. Okay po. At dito naman po sa power circuit natin ay ito yung triple circuit breaker natin. Ito yung main contacts ng magnetic contactor. May level din po itong M1. Ibig sabihin po niyan ay itong holding coil ng magnetic contactor M1 kapag ka nag-energize ay magko-close po ito. At kapag ka ito ay nag-close itong main contacts, gagana po itong transfer pump. And then ito naman yung overload relay natin, thermal overload relay. At ito pong mga numbering na yan ay makikita natin doon mismo sa magnetic contactor. Ito namang U1, V1, W1 ay makikita natin sa leads ng 3-phase motor. Okay po. So dito po sa control circuit na ito ay naiguhit ko na yung circuito para po sa hand circuit. Kapag ka ikinolose natin ito,
selector switch na ito para sa hand circuit ay hindi pa kagad gagana o mag-i-energize itong holding coil ng magnetic contactor M1. Kailangan natin na gamitin itong start push button. Kailangan po natin na i-press itong start push button, then doon pa lamang mag-i-energize itong magnetic contactor. So kapag ka ang level ng tubig, katulad na sinabi natin kanina, kapag ka ang level ng tubig ay above low level, mag-i-energize o gagana po itong 3-phase motor na ito para po mag-supply ng tubig doon sa dumping area. At ang kulang na lamang po natin dito sa control circuit natin o gagawin po natin ng schematic diagram ngayon ay ito pong para sa auto circuit. Sa auto circuit naman po ay doon ko ginamit yung 8-pins relay. So iguhit po natin yan at mayroon na po akong naka-ready dito na iginuhit ko na po at ito ay i-attach na lamang natin dito. Okay po. So okay po na i-attach ko na dito yung control circuit natin para po sa auto circuit. So bali ito po yung relay. At ito po ay, ang magti-trigger po dito ay itong float switch. Low level float switch na normally close. So para po ito ay mag-energize, ay kailangan na i-connecta natin itong linya na ito dito sa neutral point. At ito naman pong isang linya na ito ay dito natin i-connecta. Okay po. So i-connect ko muna ito dito. Ayan. And then ito naman pong isa ay i-connect natin dito. Yan po. At ito naman pong isang auxiliary contact nitong relay 1 na normally close ay ginamit natin dito sa circuito ni auto circuit. Na kapag ka isinelect natin itong selector switch dito sa auto mode ay dapat na gumana o mag-energize itong holding coil ng magnetic contactor. So ito po ay i-connect natin dito sa isang terminal point ng selector switch. At ito naman pong isang terminal point na ito ng auxiliary contact ng relay ay i-connect natin dito sa A1 nitong holding coil. So bali ganito po ang operation natin sa auto circuit. Kapag ka ito pong selector switch ay isinelect ko sa auto mode at ang level ng tubig ay above low level, ibig sabihin po yung float switch natin, ganito yung position. So kapag ka ang float switch ay ganito ang position, ito pong contact nitong float switch na ito na low level ay naka-open po ito. Ibig sabihin kapag ka ito ay naka-open, above low level yung tubig. So hindi po naka-energize itong relay 1 natin. At dahil gumamit tayo dito ng normally close galing dito sa relay 1, mag-i-energize ngayon itong holding coil ng magnetic contactor M1. Kapag ka ito po ay nag-energize, magko-close po itong main contacts nito. Gagana itong transfer pump para mag-supply ng tubig sa dumping area. At kapag ka naman po ang level ng tubig ay nag-low level, ito pong float switch natin ay nakaganito yung position. So naka-close po siya sa low level. Dahil ito po ay naka-close, mag-i-energize itong relay 1. Kapag ka ito po ay nag-energize, mag-o-open itong auxiliary contact na ginamit natin dito na normally close ng R1. So madi-disconnect yung circuit dito. Magdi-de-energize ang holding coil ng magnetic contactor M1. Kapag ito po ay nag-de-energize, mag-open itong main contacts. Madi-disconnect yung circuit dito sa power circuit. Hihinto po ito sa paggana. At the same time, dahil low level, dapat po ay mayroon tayo ditong indication na low level indication. So sa ngayon po dito sa circuit ng low level indication natin ay hindi pa ito mag-activate. Hindi pa po ito iilaw sapagkat kailangan pa natin itong wiringan o guhitan ng isang auxiliary contact galing dito sa R1. At yung auxiliary contact na yon ay normally open. So yun pong normally open na yon galing dito sa R1 ay ipaparallel naman natin dito sa auxiliary contact itong overload relay na normally open. Para kapag ka ito po ay nag-energize itong R1, yung pong normally open na yon galing dito sa R1 ay magko-close. Okay po, so iguhit ko po yan dito. I-parallel natin dito. So dito lang po natin ito ilalagay. Okay. Kukonect lang natin yan dito. Sa circuit na yan, ditong yellow indication lamp na yan para po sa low level. At yan ay i-connect natin dito. So ito pong auxiliary contact na ito ay galing dito kay R1. So ibig sabihin po yan, once again kapag ka nag-low level, naka-close itong float switch natin. Dahil ito ay connected dito sa line 1, papunta rito sa relay, connected sa line 2, mag-i-energize itong relay 1.
So, yung auxiliary contact na ito ng R1 na normally close, mag-open yan, madi-disconnect yung circuit dito sa auto circuit, magdi-de-energize itong magnetic contactor, at hihinto sa paggana itong transfer pump. At the same time, dahil naka-low level, ay naka-close ito ngayon sapagkat naka-energize si relay 1. So, dahil ito ay naka-close ngayon at connected ito dito sa line 1, iilaw itong low level indication lamp natin. Okay po. So, halos kumpleto na po yung circuit natin dito sa auto circuit. Ngayon, kung mapapansin po ninyo dito sa circuito ni hand mode, dito sa hand circuit, no? Kapag pinagana natin to, kapag isinali ko itong selector switch sa hand circuit o hand mode, ay at ipinires ko itong start push button, gagana itong holding coil ng magnetic contactor M1. So, magkuklose din po ito, gagana itong transfer pump. Pagka nag-low level po, yung tubig, yung float switch na kaganito. Kapag ka nag-low level ay tuloy-tuloy pa rin po sa paggana itong magnetic contactor. Ibig sabihin po yan, tuloy-tuloy sa paggana ito, pag-energize, tuloy-tuloy din po sa pag-andar itong 3-phase motor na. Which is hindi po dapat na ganun kasi kapag ka ganun nangyari ay masisira po itong motor natin. Unang-una yung mechanical shield nito at kalaunan ay mag-iinit ito. So mayroon pa po tayong dapat na idagdag dito sa circuito ni hand circuit. Kailangan ay kapag ka ito po ay nag-low level, katulad nung nakita natin sa actual mismo ng control panel na winiringan ko, kapag ka nag-low level, at katulad din po na sinabi ko kanina sa hand mode at saka sa auto circuit, dapat ay parehas na kapag ka nag-low level ay magdi-de-energize itong magnetic contactor. Hihinto sa paggana dapat ang motor. At the same time ay dapat na mayroon tayong indication na low level indication. Ngayon, para mangyari yon, kailangan po ay maglagay tayo dito sa circuito ng isa pang contact na kapag ka nag-low level ay dapat na ma-disconnect yung circuit dito sa hand circuit. So, ang ginawa ko po doon sa pag-wiring doon sa motor control panel ay ginamit ko yung isang contact nitong float switch. Yung NO contact ginamit ko po sapagkat dito ay ginamit ko na yung NC contact. So, ang gagamitin po natin dito sa circuito ni hand circuit ay NO contact. Para kapag ka nag-low level ay madi-disconnect yung circuit dito. Kasi yung pong float switch na ginamit ko rito ay tatlo yung wire. Isang common, isang NO at saka isang NC. So, bali ganito po yung connection natin ng float switch. So, mayroon siyang tatlong wire. Ito po yung tatlong wire na yan. Yan. So, ito po ay, ayan, dito natin, ito yung pinaka-common point niya. Common. Ito naman yung sa NO. At ito naman po yung sa NC contact. So, ang system po niyan, kapag ka po ang level ng tubig sa hand circuit, sa hand circuit, kapag ka ang level ng tubig ay above low level, naka-close ito. Okay po. So, yung contact point sa loob ng float switch, naka-contact dito sa NO. So, naka-close to sa hand circuit during na yung level ng tubig ay above low level. So, nakaganito yung float switch natin. Kapag ka nag-low level po yan, madi-disconnect yung circuit. So, mag-o-open ito ngayon. At ito naman po yung magko-close. Dito naman yan papalo. So, yung floating contact nito, floating contact, ibig sabihin po, may tubig. Ano po? Ito ay naka-NC at ito naman po ay naka-NO. Kaya yan pong itong NC na to connected dito sa relay. So kapag ka ito ay floating contact, naka-NO po ito, hindi naka-energize yung relay. So itong NO contact na yan, gagamitin natin sa itong NO contact na ito ay gagamitin natin sa hand circuit. So saan natin yan ilalagay? Dito po natin yan ilalagay sa circuit na ito, sa linya na ito. So ang ginawa ko po dyan ay, so dito ko kinonekta yung NO contact ng float switch. So ito yung contact natin. So NO contact ito. Ito po ay low level, NO contact ng float switch. So kapag ka low level ay disconnected yung circuit dito. Magdi-de-energize itong holding coil ng magnetic contactor at hihinto sa paggana itong motor. So kapag ka above low level, magko-close po ito. At ito naman yung mag-o-open. Okay po. So sana po ay nasundan ninyo itong schematic diagram na ito. At kapag ka naman po nag-trip ay madi-disconnect yung circuit dito sapagkat ito pong tripping contact na normally close ay mag-activate po to, mag-open to. So disconnected yung circuit natin dito, magdi-de-energize itong holding coil ng magnetic contactor M1. At the same time, dahil ito ay naka-open, ito naman po yung naka-close ngayon.
itong 97 at 98. So, ito lamang po yung iilaw. Itong yellow indication lamp kapag ka nakatrip. Okay po, so sana po ay may natutunan kayo sa tutorial natin ito ngayon. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-subscribe po dito sa ating munting channel para po ito ay manatiling alive. Salamat po sa inyong panunod. Mabuhay po tayong mga Pilipino.